Kapag pinatagal pa ito ni BBM mga kababayan, ay siguradong magsisisi siya. Oh! Etong abogadang sabi ng mga netizens mga kababayan, ay parang lukaret. Sabi ng mga netizens ha, nababasa natin sa mga komento, etong bagong USEC ng PCO mga kababayan, na si Castro. Oh, Claire Castro. Kaano-ano ito ni Franz Castro na nailagay lang dyan sa pwesto para maging attack dog ni Bangag mga kababayan at atakihin ang kanilang mga kritiko dahil, vlogger ito mga kababayan eh. Naging USEC mga kababayan, naging soldado pa ng taong bayan para atakihin ang mga Duterte. At nag-aasta na ngayon press secretary mga kababayan eh. Dahil alam naman natin na walang spokesperson si BBM mga kababayan. Etong vlogger ang ginawa niyang tila press secretary. At ang sabi niya mga kababayan, ay bakit daw nag-react ito si Duterte nung sinabi ni BBM mga kababayan na Team Suka? Bato-bato sa langit ang tamaan na galit. Nagalit daw sina Duterte. Meaning, natamaan daw sila mga kababayan na Team Suka sila. Hindi naman daw ito literal na Team Suka, kundi idiom. Idiom. Na mga wala daw alam na tila tinutumbok nito, mga gunggong. Tunoorin niyo po ha. By the way mga kababayan, eto pala siya. Oh, yan pala mga kababayan ha, ang background dito mga kababayan. Nakulong, dinitain mga kababayan ng mga pulis dahil naghumentado sa presinto. Claire Castro. Ang bagong USEC ni BBM mga kababayan ha. Isda, mani, isda. Mura lang dito, lapo-lapo. Parang nasa palengke lang mga kababayan ngayon mga kababayan, dahil sa kanyang vlog, binibira niya lagi ang mga Duterte. Ngayon, kinuha ni BBM bilang taga-atake. So, soldado na ng gobyerno mga kababayan. Una po, tingnan nyo ang mata mga kababayan, malinggera. Yung parang marites na marites talaga mga kababayan. Ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Intriga na may sense. Sino ba naunang nag-iintriga? Na Team Suka, Team Suka. Di ba si Ngagba? May sense ba yung intriga nyo? Kung wala naman... ang mata mga kababayan, no? Kung wala naman, walang meaning, walang... Sige, BBM, patagalin mo ito. Para magiging circus na talaga dyan. Kumpleto na kayo. Mga clown, mga kababayan. Sense, hindi po natin to sasagutin. Bakit sinagot mo? Okay? At patungkol po ko sa nauna, ang Pangulo sa pagbabatikos. This is part of the campaign. Siya ang walang sense pala. Ganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Walang pinatungkulan kung sino. Tapos mga kababayan, alam na natin kung sino tinutukoy niya. Itsura Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Bakit na umaray si Digong mga kababayan? Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, sino pa ba? Bato-bato sa langit, wag magalit. Wag magalit. Ang itsura Uy Duterte, bato-bato sa langit, matamaan ka sana. Yan ang tila tinutumbok niya. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, susuka talaga sila, tinamaan sila Sabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka. Sige, damage control na. Castro, akala ba namin mayroong sense kayo? O bakit umabot kayo sa usapang suka? Hindi naman ito literally na suka. Ano yan? Ano lang to Toyo. Idiom. Idiot. Idiom lang daw mga kababayan. Bakit ikaw nag-explain? Bakit hindi si BBM mismo? Isang idiom na sinabi na when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. As if naman walang mga baguhan dyan sa kanilang hanay mga kababayan. Kasi Abalos, sina Binay, Tulfo, kahit pa nga si Pacquiao mga kababayan, kahit naging senador na yan, parang daig pa ang baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa... Bakit kayo lang ang may alam? Maraming ang trapo dyan sa inyo. Ano ba ang nagawa nila? Tapos na silang nagpakita ng kanilang talento mga kababayan. Umunlad ba tayo?
Oh, doon na lang kami sa pinabili lang ng suka. Kaysa doon sa mga sinuka na. Sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, Oh, as if naman, no, ang kanyang principal mga kababayan na si BBM, ang galing-galing na, ang husay-husay na sa trabaho. Daig pa nung pinabili ng suka. Yan si BBM mga kababayan, para yung inutusan ng suka tapos hindi binilin ang suka yung pera. Ninakaw. Binili ng soft drinks, Coca-Cola. Oh. Buti pa nga yung kandidato ni dating Pangulong Duterte kung pinabili ng suka, bumili talaga ng suka, binalik ang suka sa nag-utos sa kanya. Si BBM, mukhang ninakaw, binulakbol ang pera mga kababayan. maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam. Ang pakyaw! Yung line-up ng Bagoong Pilipinas mga kababayan, kunwari may alam pero mataas na rin ang sungay mga kababayan. Diyan na yumaman. Trabaho ng pagiging senador. Kung tinamaan sila, Kung tinamaan ka daw tumatakbo dating sila. At alam na Marcoleta, Vic Rodriguez, o maray daw wala kayo. silang alam. Yun na lang, siguro, ouch. Ouch! Oh, ouch! And at the same time, Akala siguro nitong taong ito mga kababayan, no, vlogger pa rin siya. Soldado ka na ng gobyerno, ungas. At kung dati-rati, hindi tayo pwedeng babatikos dyan mga kababayan dahil pwede tayong makasuhan. Ngayon, kawani ka na ng gobyerno, open ka na for scrutiny. dapat, hindi nga sila tumakbo. Sino ka? Sino ka para Kasi masabi? hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Sabihin mo yan kay yung mga first timer niyo, Erwin Tulfo, yung si Camille Villar, si Abalos, pati na si Pacquiao at marami pang ibang mga Bagoong Pilipinas. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing. Especially kung... Sa mga hearing. Lalong-lalo na dyan sa Quadcom mga kababayan. Daig pa ang apprentice. Mas mabuti pa siguro yung mga apprentice mga kababayan, may alam pa. Eto mga Quadcom mga kababayan, parang nasa taga-mababang paaralan. Hindi nila alam ang procedure Hindi nga alam ang procedure talaga. sa Senado. Pati sa Kongreso. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito Ikaw ang sayang ang oras. sa pondo ng bayan. So sana lang, Nagsalita ng sayang daw ang pondo ng bayan mga kababayan sa Team Lustay. ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Ikaw? Ang galing mag-advise mga kababayan. Akala sinong matatalino talaga. Ma'am, today kino-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya Nagalit ang mga dilawan kay Marcos mga kababayan. Yung mga nagkukunwaring pro-Marcos na ng mga dilaw, nagalit dahil na-offend dahil hindi ginawang non-working holiday ni Bangag ang araw ng People Power Revolution Anniversary. declare as Buti nga. non-working holiday. Sige, Gaya mag-away na dati. kayo. May we know the wisdom of Malacanang? Bakit idiniretso from since I think 2023? Hindi Dahil naalala para daw bato na pinukpok sa ulo ni Marcos mga kababayan kapag gagawin niyang holiday. na siya na-declare as non-working holiday. Sabi nung Yes, komentarista. as of now, February 25 is declared a special working day. Working. Gusto nilang i-eliminate na mga kababayan yung anniversary ng EDSA dahil natutroma si Ngagba. And I think it is the prerogative of the president. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event. And it will... Takot mga kababayan, baka matuluyan. Baka dumami ang tao sa EDSA tapos hindi na umalis. At maulit ang EDSA. Sipan na naman si The Junior mga kababayan. not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history Talaga? ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity? Oo, yung mga maisog. Maisog rally mga kababayan, di ba? Hinarangan ng mga heavy equipments tapos ang lahat ng mga mayor napapayag sa maisog rally, sinuspinde. Na patungkol dito sa commemoration ng EDSA people. Sa EDSA pala mga kababayan. Ngayon, parang
unti-unti na mga kababayan, hindi niya bibiglain Time yan po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na Sooner or napapahinto later. Oh, sooner ng or anumang later. events, no? Any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. History is history. Oh, sana natuto ang amo mo ng history. Apparently, mga kababayan, hindi natututo. Binabalik pa rin ang mga nasa lugo kasi mga kababayan no, ang pagiging Marcos. Oh. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bagong karakter ng PCO ng Bangag Administration na siya naman ngayong nagpapapansin mga kababayan? Post your comments below.